panahon, ang ating oras. Saan ba natin ginugugol o kanino ba natin ginugugol ang ating kayamanan? These questions answers what is our priority. Let us pray. Lord, we offer to you this message and may you continue to speak to your servant. At sana, Panginoon, sa pagkakataon ito, help us to discern at assess kung ano ba talaga yung number one sa puso at buhay namin, yung pinapahalagahan namin, at yung pinaglalaanan namin ng panahon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ngayong gabi, pag-usapan natin ang priority. Sa lahat ng mahalaga, ano ba ang pinakamahalaga? Pakisabi sa katabi mo, priority. Maganda sa end ng ating simbang gabi, ipaparecite natin kung ano yung 9 P's na pinag-usapan natin. So yung at the end of the 9 na gabi, siguro pwedeng magkakaroon ng premyo yung makakapag-recite. Ayan, kung nag-take note siya, ibibigay ni Teacher Monique. Oo daw, sabi niya. So, ngayon is priority. Sa lahat ng mahalaga, ano ba ang pinakamahalaga? Sa dami ng responsibilidad natin, sa trabaho, sa pamilya, sa ministry, sa pangarap, katulad ng sinabi ni Joan kanina, sa pang-araw-araw na pangailangan, madali tayong lamunin ng iba't ibang urgent sa buhay. Yung kailangan na. Ngunit pinaalalahanan tayo ng Biblia na may isa at unang dapat mauna. Una na nga, dapat mauna pa. Upang ang lahat ay mailagay sa tamang lugar. Mayroong kailangang mauna upang ang lahat ay mailagay sa tamang lugar. Ang salitang priority ay mula sa root word na prior. Pag-isabi sa katabi mo, prior. Na ibig sabihin, nauna o mas mahalaga. Mas mahalaga. Ang priority was originally singular. Walang priorities, kaya priority. Kahit dapat isa lang. At nag-develop lamang noong 20th century, so lately, noong 1970s at 1980s, noong boom ang business world, parang nag-redefine yung word na priority at nilagyan na nila ng S. So marami ng priorities. Pero for almost 1,900 years, iisa lang dapat. Priority lang. Na tumutukoy yung priorities na tumutukoy sa maraming mahahalaga sa buhay. Totoo nga naman, di ba? Maraming mahahalaga sa buhay natin. Kaya minsan, napapagod tayo kasi dumarami yung priorities natin. Nung elementary ka, priority mo lang mag-aral. Nung high school ka, priority mo na pati mag-jowa at mag-aral. Nung college ka, priority mo na magtipid, mag-aral at mag-jowa. Sana hindi ganun yung mga high school. Tapos pag nagkapamilya, nagbabago yung priority natin. Pero in all of this na mahalaga sa buhay natin at binibigyan natin ng halaga, ano yung pinakamahalaga? Dapat mayroon pa rin level o sinasabi natin top priority. Mga kapatid, pwede tayong magkaroon ng maraming priorities, pero tandaan natin, kapag sabay-sabay ang lahat ng ginagawa natin, ibig sabihin, wala talagang priority. Pag sabay-sabay, wala talagang priority. Kaya ang tanong ko pa rin sa lahat ng mahalaga, ano ba ang pinakamahalaga? Ano yung priority natin? Yung madalas na iniisip natin? Saan at kanino ba natin ginugugol yung panahon natin? Yung oras natin? Yung 24 hours a day? Saan ko ginugugol? Kaparehas ko ba kayong vlogger? At sa Facebook na? Majority? Saan ba natin ginugugol yung pera natin? Pagka nasagot natin ito at malamang nakikita natin, malamang yun yung priority natin. Bakit mahirap mag-set ng priorities? Sige, pagkaralan muna natin ito. Bakit na ba? Minsan parang, ngayon ito yung priority mo, the next day iba na naman. Bakit? Minsan dahil sa pressure ng mundo.
Agree, agree. Ang kultura na nagsasabi, oy, unahin mo ito. Di ba, inubig ka, high school ka, sabi nila, huwag ka muna mag-jowa, please anak, mag-aral ka. Nung graduate ka na at nag-college graduate, naka-employ ka na sa NGO, sasabihin nila, anak, kaano ka agkasawa? Di ba? Unahin mo yung document, pero after that, ano na, mayroon na namang pressure, ano ba yung uunahin ko talaga? So minsan, we live not because of or not in accordance to our will, but in accordance to the dictate of the world, of the communities. Minsan naalala ko si Monica, sabi niya, alam mo, parang napilitan lang akong magpakasal sa iyo, sabi niya. Talaga, sabi ko sa kanya. Bakit pinush lang daw siya ni nanay niya? Sabi ko, buti na lang mayroon si nanay. Si nanay talaga unang niligawan ko. Ayan, minsan maraming nagsasabi, ito yung kailangan mo. Ang pressure ng mundo ay nagdidictate minsan ng priorities natin. Alam po, at mahirap mag-set dahil sa mga napakarang reset. Second, dahil sa takot na mawalan. Kaya tayo nagpapagod, nag-overtime, nagmamadali, nagpupuyat. Baka hindi sapat yung meron tayo ngayon. Iniisip natin paano ang bukas. Nasasayangan tayo, baka wala na. Ano po, bukas. Hindi naman masama yung magpagod, but yun ba yung kailangan mong gawin? Third, dahil sa pagiging busy, di natin nakikita yung priority natin, pero hindi naman productive. Diba? Maraming busy pero hindi productive. Minsan tuloy yung schedule natin. Inaldaw, ingalarabi, pero yung espiritu natin nauubos. Fourth, dahil sa maling akala na pwede ang Diyos na panghuli lamang. Tinong ganito, kapag may oras, mag-pray. Pag walang oras, no pray. Kapag hindi pagod, magbabasa ng Biblia, pero pag pagod, may hamon. Sa puso natin, inuuna ba natin ang Diyos? Na kahit pagod, na kahit anong meron tayo, kahit sa pressure, sa problema. Madalas sinasabi nga pa natin, di ba rin, naiintindihan naman ng Diyos, o regabset na tatangang linggo. Diba? Aray. Pero naiintindihan ba natin ang pag-ibig ng Diyos? Naiintindihan ba natin yung opportunity na binibigay ng Diyos sa atin? Minsan, iniisip natin, Lord, saka ka na, ito muna. Nagpas na hindi kabataan akong katatangan ng tainanag sa amin. Fourth, ay fifth. Minsan nakabase yung priority natin sa circumstances ng buhay natin. Di ba? Minsan kung lobat yung cellphone, wala tayong ibang maisip kundi charger agad-agad. Kung gutom, kahit anong ipagawa mo dyan. Yan, subar ko na lang nung nabisit may isang tao, hindi mo basta-basta mautusan, pakainin mo muna sapagkat yung priority niya that time ay pagkain. Ngunit pwede natin ilagay ang Panginoon. Hindi natin pwede ilagay ang Panginoon sa mga pagpipilian lamang ng circumstances ng buhay natin. Halimbawa, Sunday, hindi natin pwede, hindi mo na ako magsisimba ngayon, hindi mo na ako mag-pray ngayon. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon, dapat alam natin kung ano at sino yung inuuna natin. Ang utos ng Panginoon, ng Diyos sa ating priorities, sabi niya sa Exodus 23, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. So, ibig sabihin, wala kang ibang dapat sinasamba. Ito yung unang utos at hindi ito aksidente. Ipinapaalala nito na anumang inuuna natin maliban sa Diyos ay nagiging ibang Diyos natin. Ang tanong, kailangan ko bang doon na lang sa simbahan tumira? Kailangan ko bang 24 hours akong mag-pray? Pag itanong yung tatabi mo, sa tingin mo. Sabi niya dito, kahit pa yung mabubuting bagay, halimbawa ng trabaho, ng personal, ng tagumpay, ng kahit ng ministry, kahit ng pamilya,
lahat ito, kung yun yung pinapriority natin at hindi ang relasyon sa Panginoon, reassess natin ano ba ang priority natin. Second, ngunit unahin ninyo ang kaharian ng Diyos. Ito yung binasa natin kanina, at ang kanyang katwiran. Hindi sinabi ni Jesus na, anak, please, pakiunan, kundi kuman. Unahin mo. Ibig sabihin siya ang una. Hindi siya sa maraming listahan lamang natin. Isa itong kuman. Hindi lang ito basta request. Hindi niya sinabi na, kung wala kang panahon, anak, kung hindi ka busy, anak, kung pagod ka, anak, saka ka mag-pray. But sabi niya, in everything that you do, put God first. Seek ye first. Sa dalawang verse natin, ipinapakita nito kung sino at ano ba ang kailangan unahin natin bilang isang tao. Ang tanong, bakit ba itong Diyos ang kailangan natin unahin? Of course, amenable tayo lahat, kailangan. Pero ano ba ang nararapat? Ay paano ba natin inuuna ang Diyos sa buhay natin, sa isip, sa puso, sa buong pagkatao natin? Bakit siya? Siyempre, siya yung may lahat sa atin. Siyempre, i-priority niya tayo. Siyempre, inuna niya tayo. Siyempre, iniligtas niya tayo. Siyempre, ibinibigay niya yung mga kailangan natin. Siyempre, siya yung pinanggagalingan ng kalakasan natin. Paano ba dapat ilatag ang priorities natin? At bigla na naman kayo tumahimik. Paano ba natin ilatag yung priorities natin? Ilagay ang Diyos sa unang posisyon, hindi sa natitirang posisyon. Kung number 1, 2, and 3 tayo, ano yung pinakauna? Ilagay natin ang Diyos sa una. Ang Panginoon, mga kapatid, minsan hindi siya cheap na Diyos. Hindi siya spiritual lamang. Nasa kamo maalala pag walang-wala ka na. Nasa kamo magagamit pagka pumutok na lahat. Siya yung steering wheel, the most important. Ibig sabihin, bago pa ang desisyon, mag-pray muna tayo. Diba? Bago tayo mag-desisyon, bago commitment, tanungin muna natin siya. Siya ba ang inuuna natin sa oras natin, sa isip natin, sa pera natin, sa pag-o-offering, minsan ibinibigay natin kung ano yung tira lamang sa Diyos. Sa panahon natin, Lord, sa 6 days, Lord, yung 2 hours ng Sunday, hindi ko pa maibigay, Lord, kasi meron akong ibang inaasikaso, Lord. Ang para sa Panginoon ba ay tira-tira lamang? Sa pagbabudget natin, di ba? Minsan ka i-budget tayo yung sweldo. Mapanlit kayo, pagbayad, tikas to, pagbayad, tikas to, pagbayad. Naku, awahalin, Lord. Na-inspire ako sa isang bata. Ito, nandito siya si Denver. Matagal nang sinasabi natin mag-CI. Pero siya daw, iniisip niya ano yung pag-registration niya. Tapos, di ko alam, sabi nga nung nakaraan, Pastor, magre-register na ako sa CI. And I found out na yung pang-register niya, napanalunan niya doon sa isang parlor games. Magkano yung napanalunan mo? 500. 500 sa isang bata na panalunan. Sa tingin nyo, sa ano yung una nang iisipin na pagkagastusan? Laruan. Alam ka, pagkain. Pero yung una niyang pagkagastusan, inisip niya mag-a-attend ako ng Christmas Institute. Ang registration, $250. Bata na isip. Sabi ko, grabe. Kasi alam niya na yung paglalaanan niya ng pera niya hindi masasayang. Alam niya na yung paglalaanan niya ng pera niya, meron siyang magiging. Friends, paano natin ginugugol yung meron sa atin? Paano natin ibinabudget? It's more than a 10%. Tapos sabi pa daw ni Monica, 150 na lang bayaran mo. Hindi po, kaya ko 250. Yung ibang kabataan na, hindi mag-aatid kung walang sponsor. True.
ang wrath. Second, i-align yung puso sa layunin ng Panginoon. Unahin ang kanyang kaharian. Unahin ang kanyang magagawa sa atin. Hindi lang gusto natin anong mangyari. Tatanungin natin, Lord, yung plano ko, ito ba yung gusto mo? Alam niyo mga kapatid, for almost 8 years, lagi kong sinasabi ko at pinetestimony ka, I prepared for my chaplaincy application simulang pumasok ako ng pagpapastor. At sinasabi ko, Lord, ito ba yung plano mo? Kahit nararamdaman ko minsan na hindi yun, Lord, ito yung plano mo eh. Magsiserve naman ako, Lord eh. Magbibigay naman ako, Lord eh. But you know what, si Lord, iba talaga yung mag-surprise. Iba talaga yung plano niya. Iba talaga yung direction niya. At minsan, pag hindi tama yung direction natin sa direction ni Lord, minsan nasasaktan tayo. Napakabigat. But you know what? Yung sakit na yon, there will be time ipo-convert ni Lord into celebration. Yung sakit na yung pag-deny sa ating Lord, hindi denial, but it's redirection. At alam niya kung ano yung best sa atin. Third, i-manage ang values ayon sa ang oras ayon sa values, hindi sa pressure. Hindi lahat ng urgent ay important. Pero ang Diyos, laging important at laging urgent. Kung sabi natin na nakabase sa values, yung character natin dapat nakabase sa Panginoon. Yung decision natin, yung oras natin, yung paggugol natin, dapat nakabase sa character natin, hindi sa pressure ng ibang tao. Ano ba yung nais ni Lord? And fourth, unahin si Kristo para maayos ang lahat at iba pang bagay. Ibig sabihin, hindi, Lord, sa buong oras natin, nagpre-pray na lang tayo, nagsisimba na lang tayo. Ito ay ibig sabihin, Lord, I will apply for this. Ano ba ang will mo? Lord, gagawin ko to, ano ba ang kagustuhan mo? Lord, papasok ako sa ganito, ano ba yung kagustuhan mo? Lord, ito yung blessings na ibinigay mo sa akin, paano ko ba siya gagawin? Hindi naman nanghiling si Lord ng kung ano yung lahat na meron sa atin, di ba? Ano yung kaya natin ibigay na best na gift natin para sa Kanya? Bakit ibinigay niya yung best na gift? Si Jesus na naipanganak sa sabsaban para sa atin. Alam natin, dapat inunan natin ang Diyos, katulad ng sinabi ni Joan kanina, and all these things shall be added unto you. And all these things, hindi natin alam kung ano ba yung all these things. Pero prior doon sa sinasabi ni Jesus yun, maraming nagtatanong, paano ba yung buhay namin? Paano ba yung pagkain namin? Paano yung pang-araw-araw na buhay namin? Ang sabi ni Jesus, yan yung mga pinoproblema ng mga tao. But if you prioritize my kingdom, the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, wala pa akong kilala na nalugi sa paglilingkod sa Panginoon. Wala pa akong nakita na naghirap sa paglilingkod ng Panginoon. Tapat na naglingkod sa Panginoon. At ito yung tandaan natin. Walang taong busy sa taong alam ang priority. Pakisabi sa katabi mo, walang taong busy sa taong alam ang priority. Suriin natin ang puso natin ngayon, mga kapatid. Sino at ano ba ang inuuna ko? Sino at ano ba ang inuuna natin? Ano ang kumukuha ng oras natin, ng attention natin, ng lakas natin? Nakikita ba si Kristo sa buhay natin? Mabilis lang sabihin na, Lord, mahal ka namin. Naniniwala ako sa iyo, Lord. Pero minsan mahirap bitawan yung mga bagay na humaharang sa pagmamahal natin kay Lord. Kung si Kristo ang una, mga kapatid, ang buhay ay may direksyon. Pakisabi sa katabi mo, kung si Kristo ang una, ang buhay ay may direksyon. Second, kung si Kristo ang una, may kapanatagan, may peace, kahit maraming kailangan.
Kung si Kristo ang una, maaaring magulo ang paligid, pero may kaayusan ang puso. Kaya nagtataka ako sa mga malakas at matinding pananampalataya sa Panginoon. Kahit anong ibagsak sa kanila, kaya nilang pagtagumpayan sapagkat alam nila na yung nangyari sa buhay nila ay hindi kawalan, kundi mayroong iba at mas magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Bukas mga kapatid, pag-uusapan natin ang purpose. At sana sa lahat tayo at bukas tatanungin natin ulit, ano ang priority natin? Sa pagkakataon ito, patuloy natin tignan at i-assess ang puso, ang buhay at isip natin. Sino ang number one sa buhay natin? Let's pray. Lord, we offer to you ang questions na ito, ang aming buhay. Madalas, Panginoon, yung mga priorities namin hindi namin makita at hindi namin alam. But thank you for reminding us para maayos ang lahat ng ito, para magkaroon ng direction. Unahin ka namin, O Diyos. Unahin namin ang iyong kaharian. Kaya thank you so much, Lord God, sapagkat kami patuloy ng inuuna, pinapatunayan, minamahal. Thank you so much sa pagkakaloob ng lahat. And we will continue to discern your will sa buhay namin, Panginoon. Pagbabahan mo ito ang Diyos. Sa Panginoon Jesus.